ay hindi ninyo mga anak. Sila ang mga anak na buhay na naghahangad ng buhay para sa kanilang sarili. Sila'y nagmula sa inyo bagamat sila'y nasa inyo, ngunit sila'y hindi lamang para sa inyo. Maaari ninyong ibigay ang inyong pagmamahal, subalit hindi ang inyong isipan, sapagkat mayroon silang sariling kaisipan. Maaari ninyong damtan ang kanilang katawan, ngunit hindi ang kanilang kaluluwa, sapagkat ang kanilang kaluluwa ay nananahan sa kinabukasan na hindi ninyo kayang paroonan kahit sa inyong mga pangarap. Tayo may magsitayo. Ngayon ang araw ng mga bata. Halina tayo magsaya. Bakit tayo magsasaya? Samantalang ang daigdig ay punong-puno ng kaguluhan at pagiging nagpis. May dahilan ba upang kami ay magsaya gayong marami sa mga bata? Katulad namin ay walang tahanan. Marami ang nagkakasakit at nangamatay dulot ng gutom o kahirapan at mga kalamidad. Bakit nga tayo nagdiriwang? Alam ko na. Nagdiriwang tayo sa kabila ng lahat ng kaguluhan at kadiliman sapagkat si Kristo na nabuhay din ay isang bata.
ligtas at taga-aliw. Pinupuri ka po namin sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig. Salamat po sa pag-asa na sa amin dahil sa iyo ang pag-asa mula sa pangako ng bukas na maganda. Maningning at masigla, turuan na po kami, O Diyos, sa lahat ng oras na piliin ang mga bagay na nakapagbibigay puri sa iyo, upang kami ay madatnan mo banal at walang kapintasan sa iyong pagbabalik. Malugod ka, O Diyos, sa aming pananambahan sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po sa kapulungan. Ang pagbabasa tugunan ay sa bilang 57 sa likod ng himnaryo. Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ang kaunawaan, sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral. Huwag ninyong pabayaan ang kautusan. Sapagkat ako'y anak ng aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. At tiniruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilin ng iyong puso ang aking mga salita, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan na humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pababayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Karunungan ay pinakapungol ng bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Kanyang dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyayakap siya. Mga anak, magsitalima kayo sa iyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang iyong mga araw ay lumawig, at upang ikabuti mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At siya ay magiging katuwiran sa atin, kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harapan ng Panginoon nating Diyos, gaya ng inuutos niya sa atin. Ngayon nga, mga anak ko, dingginin niyo ako, sapagkat mapalad ang nangingat ng aking mga daan. Pinabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, magkikilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Turuan mo ang matas sa dapat niyang lakaran, at pinakataman siya ay hindi niya hiwalayan. Lapitan po natin ating mga kapatid at tayo magbatian ng kapayapaan.
Tayo po ay dadako na sa ating mga balita at malasakit. Sa ating pong maging bulletin, mababasa po natin ang pakikiramay sa buong kapatiran ng Magil. Memorial Church ay nagpapaabot ng pakikiramay sa sambahayan ng Padilla sa pagpanaw ng ating kapatid na Jessie Padilla, asawa ni Sonia Padilla. Siya po ay nihatid na sa huling kantungan noong Miyerkules. Ngayon din po ang balita dito po sa prayer meeting, yung po ay hindi po ang kapatid na Sarah Jean ang speaker, kundi ang ating kapatid na teacher Sheila Aranilla. At ang liturgist ay si Teacher Ana Fernandez. Ngayon din po sa September 30, ito po ay Christian Education and Nurture Sunday. Ito po mga liturgist, Teacher Sheila Aranilla sa umaga, Teacher Gemma Murillo sa hapon. Yun po ang ating ilang balita. At dito po ay narito ang ating birthday celebrants. Si Lina, ngayon po ang birthday, Lina De Leon Tanyada. At si Bien Carmelo Padillo. At yung pong mga sumusunod, 24 hanggang 30, ay yung mga susunod pa. Kaya ngayon po ay ating silang awitan ng maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumalinyon ka, ang ligayang tunay, kahit manaman lumawin ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumalinyon ka, ang ligayang tunay, kahit manaman lumawin ang buhay. Kahit manaman lumawin ang buhay. Ang UCN po ay mayroong kampanya na Bring Your Bible Every Day. Lalo na po sa Sunday School. Dahil sa Sunday School, pinag-aaralan natin ay nasa banal na kasulatan. At sa October 7, ito po ay yung Siyap Corner. National Siyap Sunday sa October 7. Ngayon pong linggo, lalo na kaninang umaga, ito po yung Children's Sunday. Kanina po napakaraming mga bata ang ating sila po ang nangasiwa sa ating pananambahan. Ang totoo po ay ang nagsalita ay 6 ang nagsermon ang ating mga bata. At gayon din ang kanilang mga awitin ay ating narinig. Pero ngayon po, sapagkat ang mga bata ay lumaki na, ngayon pong hapon matanda na ang bata. Kaya ako po ang magsasalita ngayon, hindi na po bata, senior na. Talagang ganon, talagang nalaki ang bata. Sabi nga na sa banal na kasulatan si Jesus ay lumaki sa pangangatawan, sa karunungan at pagbibigay lugod sa Diyos at sa tao. Yun po ating mga bata ngayon ay ating ipinagdiriwang, ngayon po ang Children's Sunday. At meron din po dito ilang mga bata na mamaya ay aawit. Sa ating pong mga balita ay narito rin ating binabati ang Magil Memorial School. Sila po ay nanalo sa mga paligsahan doon po ginanap noong September 19 sa Barangay Bara. Narito po sa ating liturhiya, basahin na lamang po ninyo ang mga kanilang panalunan.
At yung iba po ditong mga balita ay kayo na po ang babasa. Yan po ang ating balita sa hapong ito. Kanina po ay itinalaga na ang biggest coin, least coin, love coins ng samahan ng UCN, CWA at saka CYF at saka SIAP. Kanina po umaga na talaga at yun po ay gaganapin ang least coin sa UCCP San Juan, Batangas. Narito po rin sa ating liturhiya ang kanilang gawain. Yun po ang ating mga balita at ay dadako na sa ating panalangin pastoral. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, salamat po muli sa iyong pagsama sa amin sa pananambahang ito ng hapon upang kami patuloy na ikaw ay aming pong pinupuri at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya samahan po niyo kami lagi upang ang gawain ng iglesia nito ay maayon po sa iyong banal na kalooban. Dinadalangin din po namin ang iglesia ito, ang pamunuan ng ating iglesia, Church Council, ang mga organisasyon, ang mga Board of Elders, Board of Christian Educators, Board of Deacons, at lahat ng gawain ito, O Diyos, ay aming pong idinadalangin na lagi po niyong gagabayan ang mga namumuno ng iglesia ito. Lahat ng gawain na ginagawa natin sa iba't ibang lugar, patulad ng Quezon Provincial Jail at Lucena Jail Dormitory. At marami pang ibang gawain sa Bara, outreach ng Dalahican, Tabing Ilog, at gayon din po sa Dubai. Ang ating pong Bible study, dinadalangin din po natin na ito ay magpatuloy at ating dinadalangin ang mga tagapagturo, gayon din ang mga tinuturuan. Nawa po, O Diyos, ang lahat ng aming gawain ay iyong pagpapalain upang ang iglesia ito ay manatili hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin din po namin, O Diyos, marami kaming mga kapatid na may mga karamdaman tulad ng nakasulat sa liturhiya. Amin po sila idinadalangin, O Diyos, na bigyan po ninyo sila ng kapayapaan, kaginhawaan sa kanilang nararamdaman. Dalangin din namin ang mga nasa pagamutan, katulad ng mga kapatid namin mula sa Bonfen dahil sa aksidente na nangyari sa kanila. Siya po ay inyong tutulungan, pagpapalait, pagagalingin. At dinadalangin din po namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga pamilya na aming pinanggalingan. Kayo po ang magpapala, mag-iingat, at magbibigay ng hanap buhay. Dalangin din po namin, O Diyos, ang bawat isa sa naririto, may karamdaman man o wala, ay amin pong sinasamo na iyo pong bibigyan ng kagalingan. Dalangin din po ang bawat isa sa amin, lahat kami ay nagkakasala, malimit na nagagawa namin ang hindi naaayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ay aming inihihingi ng kapatawaran upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Ito pong lahat na ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diwang, o diwang banayan, sa barangay malayang tumawag. Diwang, walang kapaguran, kami ay pumawin, iyong pag-ilugan.
ninyong pagbibigay ay makapatunay sa Kanya na matapat ninyo tinatalima ang mabutang balita ni Jesus. Dahil diyan magpupuri siya sa Diyos. I know you rescued my soul. His love covers the sin I believe. My shame is taken away. My name will still be the same. I believe. I'll raise the banner. My Lord has come to reign. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know you rescued my soul. His love covers the sin I believe. My shame is taken away. My name will still be the same. I believe. I'll raise the banner. My Lord has come to reign. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Anak Espiritu Malang na ang hinala at nagpala sa langit. Kami ay nagdiriwang o Diyos sa iyong walang humpay na pagkalinga sa amin. Kaya naman iniaalay po namin ngayon ang aming mga handog at aming mga buhay bilang pasasalamat. Dalangin namin na ito ay magbunga ng nararapat sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 24, talatang 1 hanggang 14. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato.
lahat ay iguguho. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mapagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanglibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakarinig at pagkakabasa ng Kanyang banal na salita. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa, hindi pa raw marunong mag-isa, dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadana pa, mahina ang damdamin, dahil bata pa nga. Munting bata man akong tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hamdugan. Pasasalamat ko'y sa'yo, dahil inibig mo kahit bata ako. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa, hindi pa raw marunong mag-isa, dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadana pa, mahina ang damdamin, dahil bata pa nga. Munting bata man akong tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo, dahil
Salamat po sa mensahe ng ating kapatid na Irene Bersamina. Yan po isa sa mga ating mga anak na naturuan ng magulang. Sabi sa Kawikaan 22:6, turuan ang bata sa dapat ng lakaran at kung tumanda ay hindi niya hihiwalayan. Kaya yun po ay papasalamat tayo sa mga magulang. Pero kanina po ay ang pagsermon ay 6 na bata. Narito po si Robert Genesis Villasante, Rex Bell B. Rastrolio, Sienna Kailin D. Kianyo, Justin Mark Tan, Aaron R.G. Murillo, Crystal Wayne, Pastor Peddy. Yan po kanina nagsipag-sermon. Sila po ang nangaral sa magulang. Kaya kung kayo po kanina narito kaninang umaga, ay matutuwa kayo sa ating mga anak na ito, mga maliliit na bata. Sapagkat sila po ang nangasiwa ng ating worship service. Children's Sunday. Yan po ang kanila. Ngunit ngayon po naman ay hindi na bata ang inyong maririnig. Isa na po may edad na. At ang aking po napiling teksto ay tungkol po sa katapusan ng mundo. Kapagkat maninig ko, marinig ito sa mga tao, malapit na raw pong magunaw ang ating mundo. Kaya dito po sa aking mensahe ngayon, ang una, mga palatandaan ng mga huling araw. Ang templo ng mga Hudyo sa Jerusalem ay isa sa pinakamalaki, pinakamagarang gusali sa buong daigdig noong unang panahon. Sa paligid nito ay maraming mga patio at maliliit na mga gusali. Ika-6 na bahagi ng lungsod ng Jerusalem ang nasasakop ng buong templo. Balot ng ginto ang harap nito. May mga batong ginagamit dito na 30 talampakan ang haba at 12 ang luwang. Kaya hindi katakatakang sabihin ng isa sa mga alagad, "Kay lalaki ng mga bato, magagara ang mga gusali, tila baga hindi masisira." Subalit sinabi ni Jesus na ang bawat batong ginagamit doon ay guguho balang araw. At makaraan ng 40 taon, iginuho ito ng mga kawal Romano matapos wasakin ang buong lungsod ng Jerusalem noong AD 70. Mula noon, hindi na ito itinayo ulit. Nagulat sina Pedro, Santiago, Juan at Andres nang marinig ang sinabi ni Jesus na masisira ang templong iyon. Kailan po magaganap ang mga bagay na yan? Tanong nila. Ayon sa Mateo 24:3, itinanong pa ng mga alagad, ano po ang mga palatandaan ng iyong pagparito? Ganito ang naging tanong ng mga alagad sapagkat ipinalalagay nila magkasabay na magaganap ang pagkawasak ng Jerusalem at ang katapusan ng daigdig. Ngunit hinati ni Jesus sa dalawa ang kanyang sagot para maunawaan ang sinasabi ng kabanatang ito. Huwag nating paghaluin ang dalawang sagot na ito ni Jesus. Sinagot ni Jesus ang tanong tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, tungkol naman sa katapusan ng sanglibutan, at sa muli niyang pagparito, sinagot ay ang Marcos 13:24 hanggang 27. Huwag nating kalilimutan na kahit alam ni Jesus kung kailan wawasakin ang Jerusalem,
Hindi naman niya alam kung kailan ang katapusan ng daigdig. Ang Diyos lamang ang nakakaalam niyon. Ngunit makikita natin sa kabanatang ito na pareho ang mga palatandaan tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem at ang katapusan ng sanglibutan. Sa ibang salita, ang pagkawasak ng Jerusalem ay patikim ng mga pangyayaring magaganap sa katapusan ng sanglibutan. Kaya mga bagay na tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem ay babala rin sa atin tungkol sa mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Gustong malaman ng mga alagad kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Ngunit mas mahalaga ang sinabi ni Jesus sa kanila, magbantay kayo, mag-ingat kayo. Kung laging handa at nagbabantay ang mga alagad, hindi na nila kailangan malaman ang tiyak na panahon kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Ito rin ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. Huwag tayong laging nagtatanong kung kailan at saan, bagkus manatili tayong handa at nagbabantay. Nag-ingat kayo para hindi kayo maling lang ninuman, sabi ni Jesus. Ang mga manlilinlang ay mas mapanganib sa iglesia kaysa mga mang-uusig. Panlilinlang at hindi pag-uusig ang pangunahing sandata ni Satanas laban sa mga Kristiyano. Marami ang darating sa aking pangalan at ililigaw ang marami. Marami na ang natuksong sumunod sa ibang Kristo at ibang ebanghelyo, kaya nawala sila sa pananampalataya sa tunay na Kristo. Sa mga talatang ito, ipinahayag ni Jesus na tatlong uri ng pangyayari magaganap bago mawasak ang Jerusalem. Una, marami ang darating na magsasabing sila ang Kristo. Hindi dapat paniwalaan ng mga alagad ang mga bulaang Kristong ito. Bago winasak ang Jerusalem, marami nga lumitaw ng mga bulaang Kristo. Ikalawa, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga digmaan at bali-balita tungkol sa mga labanan ng mga bansa. At noong AD 62 hanggang 66, ilang taon lang bago wasakin ang Jerusalem, nagkaroon na nga ng mga digmaan sa imperyo ng Roma at mga bali-balita tungkol sa himagsikan laban sa emperador. Ikatlo, sinabi pa ni Jesus na lilindol sa iba't ibang dako at lalaganap ang tagutom. At bago mawasak ang Jerusalem, nagkaroon nga ng tagutom sa iba't ibang panig ng imperyo ng Roma. Ayon sa mga manunulat ng kasaysayan ng panahon iyon, ay nagkaroon ng maraming lindol sa imperyo. At ayon naman kay Lucas 21:11, sinabi pa ni Jesus na may makikitang kakilakilabot na pangyayari mula sa langit bago maganap ang pagkawasak ng Jerusalem. Ayon sa mga manunulat ng kasaysayan ng Roma at Israel, naganap ang mga palatandaang ito. Halimbawa, ayon kay Josephus na isang Hudyong historiador, sa loob ng maraming gabi ay nakita sa tapat ng Jerusalem ang isang kometang may buntot na hugis, espada. Ngunit ang mga ito ay simula lamang ng paghihirap tulad ng panganganak. Ang mga pangyayaring ito na naganap bago mawasak ang Jerusalem ay pasimula lamang ng mga pangyayaring magwawakas sa katapusan ng sanlibutan. Alam natin, nasa nakaraang 2,000 taon, maraming naganap na malalaking digmaan at tagutom. Kahit ngayon, naglitawan sa iba't ibang panig ng daigdig ang mga bulaang Kristo. Ang mga pahayag ni Kristo ay hindi lamang naganap noong bago mawasak ang Jerusalem.
Patuloy pa itong nagaganap hanggang ngayon sa panahong ito habang hinihintay natin ang ikalawa niyang pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Ang mga hula sa talatang ito ay naganap sa panahon ng 12 alagad at sa panahon ni Pablo. Sa aklat ng mga gawa, isinalaysay ang mga pag-uusig sa mga tagasunod ni Jesus. Kailangan muna may pangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa ayon sa Mateo 24:14. Ipinangangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa. Kung magkagayon, darating na ang wakas. Ang ibig sabihin, ang katapusan ng sanlibutan. Maraming Kristiyanong naniniwala na darating ng muli si Kristo at magaganap ang katapusan ng sanlibutan sa sandaling maipahayag sa lahat ng bansa ang Ebanghelyo. At ayon naman sa pahayag 14:6-7, bago dumating ang wakas, isang anghel ang magpapahayag ng Ebanghelyo sa bawat bansa, lipi, wika at mamayan sa huling pagkakataon. Ano man ang pakahulugan natin sa talatang ito, malinaw ang tungkulin ng bawat Kristiyano. Ito ang huling tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dahil dito, humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nagdusa ang mga alagad ni Jesus dahil sa kanilang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian. Ang ibig sabihin nito, ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Dapat na ang mga mangangaral ng Ebanghelyo ay handa magdusa. Sa ating pangangaral at paggawa ng alagad sa lahat ng bansa, kasama natin si Jesus. Ang ibig sabihin nito ay kasama natin ang Espiritu Santo at siya'y nasa loob natin. Sa panahon ng mahirap na kalagayan, sasabihin sa atin ng kanyang Espiritu ang dapat nating sabihin. Ituturo sa inyo ng Espiritu Santo kung ano ang sasabihin ninyo. Naranasan ng mga Kristiyanong dinakip dahil sa pagpapatotoo kay Kristo na tunay ngang ibinigay ng Espiritu Santo ang mga salitang dapat sabihin. Sa mga huling araw, mahahati ang mga pamilya dahil kay Kristo. Ang mga sumasampalatayang kaanib ng pamilya ay lalabanan ng mga hindi sumasampalataya. May mga anak na itatakwil ng mga magulang. Ipapapatay ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang kasambahay. Dahil sa pag-uusig, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at magkakagulo sa isa't isa. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lahat ng ito ay mangyayari bago naganap ang pagkawasak ng Jerusalem. Magaganap uli ito ang mga bago dumating ang katapusan ng sanlibutan. Katunayan, nagaganap na ito ngayon sa maraming panig ng daigdig. Kamumuhuin kayo ng lahat dahil sa akin. Alin sa dalawa? Tayo ay kabilang sa daigdig na ito o kabilang sa kaharian ng Diyos? Kung tayo sa kaharian ng Diyos, kamumuhuian tayo ng sanlibutan. Hindi maaaring sinusunod natin si Kristo habang sinusunod natin ang sanlibutan. Ngunit ang manatiling matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. At hanggang sa wakas dito ay hindi tumutukoy sa katapusan ng sanlibutan. Ang kahulugan nito ay manatiling matatag hanggang kamatayan. Pagiging lubos ng katatagan, pagiging matatag, anumang pag-uusig ang dumating sa atin. Maliligtas ang mananatiling matatag sa pananampalataya. Hindi maliligtas ang hindi mananatiling matatag. May mga Kristiyanong nagpapalagay na nawawala ang ating kaligtasan kapag sadya nating tinalikuran ang ating pananampalataya.
Ang paniniwala ng iba ay hindi talagang Kristiyano ang taong tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ngunit anuman ang pakahulugan natin sa talatang ito, maliwanag ang katuruan ng Biblia para sa lahat ng Kristiyano. Manatiling matatag. Manatiling matatag hanggang wakas. Huwag natin tularan ang binhing natanim sa mabatong lupa at pagkatapos ay nasikatan ng araw ay kaagad namatay. Walang kabuluhan ang pananampalatayang sandali lamang at namamatay. Tayo naman sa Lucas 21:18, ng mga oras na yun, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang malalagas isa man sa inyong buhok. Hindi niya sinasabing hindi mamamatay ang kanyang mga tagasunod. Katunayan, mula noon, ang lahat ng mga alagad, maliban kay Juan, ay dumanas ng malaking na kamatayan. Mula noon, di mabilang ang mga Kristiyanong pinatay. Ang ibig sabihin ni Jesus, nakabilang sa kabilang buhay sa langit. Ang katawan nating binuhay uli ay walang kulang kahit isang buhok sa ulo. Maaring patayin tayo ng mga tao rito sa lupa, ngunit iingatan ng Diyos ang ating espiritual na katawan sa kabilang buhay. Ikalwa po ay ang katapusan ng sanglibutan. Matapos talakayin ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, sinundan niyang ipaliwanag ang tungkol sa katapusan ng sanglibutan na magaganap sa mga araw kasunod ang kapighatian. Ayon sa Mateo 24:29, sinabi ni Jesus na ang katapusan ng sanglibutan ay magaganap kaagad pagkatapos ng mga kapighatian iyon o kasunod ng pagkawasak ng Jerusalem. Mahirap intindihin ito. 2,000 taon na ang nakalilipas mula noong bumagsak ang Jerusalem, ngunit hindi pa nagaganap ang katapusan ng sanglibutan. Ngunit para sa Diyos, ang 2,000 taon ay katumbas lang ng isang sandali. Dapat nating alalahanin, sinabi mismo ni Jesus, na hindi rin niya alam kung kailan magaganap ang katapusan ng sanglibutan. Bilang paiwatig tungkol sa katapusan ng sanglibutan, sinipin ni Jesus ang Isaias 13:10 at 34:4. Hindi na magniningning ang mga bituin, ang araw ay hindi nasisikat at magdidilim ang buwan. Ang araw at buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog. At ang kalangitan ay mababalumbong parang banig. Ang mga buntala ay malalaglag parang dahon ng igo sa panahon ng taglagas. Ayon sa Lucas 21:25-26, sinabi rin ni Jesus ang ganito, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at mga bituin. Dahilan sa daluyong at mga ugong ng dagat, ang mga bansa sa lupa ay tatangis at di malalaman ang gagawin. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa pagkabahala sa mga bagay na darating. At maging ang mga buntala sa kalangitan ay mauuga. Makikita ng lahat ang anak ng tao na darating sa lapaap na may dakilang kapangyarihan at kawalhatian. Nakita ni Propeta Daniel ang pangitain, ang pangyayaring ito, at kanyang sinulat sa pangitain ng gabing iyon ay nakita ko sa aking harapan ang isa sa mga tila anak ng tao, dumarating sa gitna ng mga lapaap ng langit. Mula noong likhain ng daigdig, may 2 pangyayari lamang na ang kahalagahan ay mananatiling walang hanggan. Ang kahalagahan ng 2 pangyayari ito ay higit sa kahalagahan ng lahat ng pangyayari kahit pagsama-samahin ang iba pang mga pangyayari sa kasaysayan. Malilimutan ang ibang pangyayari,
lahat ng hari, lahat ng digmaan, lahat ng kaharian o imperyo. Dalawang pangyayari lamang ang mananatili sa alaala. Una, ang unang pagdating dito ni Jesus noong isilang siya sa daigdig. Ikalawa, ang muling pagparito ni Jesucristo, ang anak ng tao na nasa alapaap, taglay ang dakilang kapangyarihan at karangalan. Sa ikalawa niyang pagparito, titipunin ni Jesus ang kanyang mga hirang o ang mga mananampalataya mula sa pinakadulo ng lupa hanggang sa pinakamalayong hangganan ng langit. Titipunin niya tayo sa kanyang walang hanggang kaharian upang doon manirahan kasama niya magpakailanman. Pagdating uli ni Kristo, hihimatayin sa takot ang ibang mga tao. Sa oras na iyon, mananagboy ang lahat ng bansa sa daigdig. Ang mga hindi tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ay haharap sa Kanya bilang hukom. Ngunit ang mga sumasampalataya sa Kanya ay hindi matatakot. Sapagkat sinabi ni Jesus, kung magsisimula mangyari ang mga bagay na ito, tumindig kayong taas noo, sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Ikatlo, ang pagkawasak ng Jerusalem. Sa aklat ni Marcos 13:5-23, sinabi ni Jesus na maraming pangyayari magaganap bago mawasak ang Jerusalem. Ang mga ito ay tulad na palatandaan na nalalapit na wakas. Kung paano ang paglitaw ng mga murang dahon ng igos ay palatandaan ng pagsisimula ng tag-init. Gayun din naman, ang pagganap ng mga pangyayaring binabanggit dito sa Marcos 13:5-23 ay mga palatandaan nalalapit na ang pagkawasak ng Jerusalem. Hinulaan ni Jesus na ang mga bagay na ito o mga palatandaang tinutukoy na kaugnay sa pagkawasak ng Jerusalem ay mangyayari sa kapanahunan ng salinlahing iyon. At nagkatotoo ito noong AD 70. Ang mga salita ko'y hindi lilipas. Lubos ang katiyakan ng mga salita ni Jesus. Ang kanyang mga hula, ang kanyang mga turo, ang mga iyon ay mas tiyak at permanente kaysa lupa at langit. Kapag makikita natin ang malalaking punong kahoy at matataas na bundok, iniisip natin sigurado ang mga ito at tiyak na magtatagal. Kapag tinitingnan natin ang araw, buwan at mga bituin, iniisip natin ang mga ito'y mananatili magpakailanman. Ngunit isang araw ay mawawala ang lahat ng ito. Si Jesus lamang at ang kanyang mga salita ang mananatili. Alalahanin natin si Jesus mismo, ang salita ng Diyos na sa pasimula ay sumasa Diyos at Diyos. Hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Hindi alam ang araw at oras. Walang nakakaalam ng araw at oras na iyon. Ang ibig sabihin, maliban sa Diyos Ama. Walang ibang nakakaalam kung kailan muling darating si Kristo. Mismong si Kristo ay hindi nakakaalam. Kaya dapat tayong maging laging handa. Maaaring dumating siya ngayon, maaaring bukas. Ang tanong, datnang kaya niya tayo natutulog? Datnang kaya niya tayo tapat sa Kanya? Maraming Kristiyano ang nag-aaksaya ng panahon sa pagsisikap na mahulaan kung kailan darating uli si Kristo. Ito po ay malaking kamangmangan. Sa halip na mag-ubos ng panahon sa paghula kung kailan siya darating uli, makabubuti pang gawin nila ang ipinagagawa sa kanila ni Kristo. Si Kristo ay tulad ng isang taong umalis.
nagpunta siya sa langit at iniwan ang kanyang tahanan o ang kanyang iglesia sa ating pamamahala. Bawat isa sa atin ay binigyan niya ng takdang gawain. Bukod dito, ibinigay niya sa atin ang gawain manalangin, magbantay, at magpatotoo. Babalik siyang tulad ng magnanakaw o darating siya sa panahong hindi inaasahan ni Numan. Ano kaya ang madatnan niyang ginagawa natin? Huwag nating sabihin sa ating sarili, hindi pa siya darating. Malaki pa ang panahon kung maghanda. Matutulog muna ako ng mahaba-haba. Saka na ako mangangaral sa taong iyon. Sa ibang araw na ako gagawa ng mabuti. Bukas ko na pagsisisihan ang kasalanan ko. Huwag natin gawin ang napakalaking pagkakamaling ito. Maaaring dumating anumang oras, itatapon niya tayo sa labas kapag nabantan tayong hindi gumagawa ng ipinagagawa sa atin. Ang ibig sabihin ng sinabi niyang maging handa kayong lagi ay manatili kayo sa kalooban ni Kristo sa lahat ng panahon. Bawat araw, dapat tayong mamuhay na tila ba darating na siya sa kinabukasan. Siyasatin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ganitong tanong. May dapat bang baguhin sa ating buhay kung may isang anghel dumating ngayon, buhat sa langit, at sabing darating si Kristo sa isang linggo o sa isang buwan? Kung oo ang sagot, nangangulugang hindi tayo handa at hindi nagbabantay. Wika ni Jesus, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Atin pong dalhin ang ikalawang paghahandog.
Walang hanggan Diyos na aming Ama, salamat po sa Children's Sunday na aming narinig ang ilang mga mensahe ng awit. Papasalamat din kami sa mga bata na ngayon ay namasiwa sa aming pananambahan, lalo na kaninang umaga. Nakita po namin ang kasiglahan, ang mga pasayahang ipinakita ng aming mga anak. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ngayon na aming pinagbulay-bulay. Naway ito'y makapagbigay sa amin ng alaala na aming malaman ang iyong pagdating sa daigdig na ito. Alam namin na maraming tao ang nangangamba, natatakot, dahil sa sila'y nakakabalita ng mga balita na sinasabi na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa ating pong narinig na mensahe, ito po ay isang paalaala sa atin na huwag tayong matatakot, tayo magbantay, tayo maghanda upang hindi natin tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. At sa hapong ito, Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ay mismong pumatnubay sa aming pananambahan. At sa amin pong pangsamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po namin ang iyong masaganang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.